mga boss natin dyan. Alas 7 na nga ng umaga. Samahan niyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. At syempre, sama-sama pa rin natin mag-uusapan ang mga hot issues na tiyak na kapupulutan natin ng aral at kaligayahan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good Morning, Boss! Good morning, Audrey, Carla, Jules. Morning! Umaga! Like Happy may tono. Tuesday! Ay, medyo gumaganda na panahon natin, ha? Hindi umulan masyado. Oo, walang ulan masyado. Pero kumusta na ba? Nandito pa ba siya sa... Sinita? Habagat lang pala yun. Habagat lang. Wala pa siya sa Philippine Area of Responsibility. Alright, syempre, jam-pack rin po ang ating umaga. Exciting na mga live discussions. Pero bago yan, importante rin pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating... Teka Moment! Alright, para sa ating unang Teka Moment, si Philippine National Police Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina ay nagbigay na ng kanyang farewell speech at hinikayat po niya ang mga kapulisan na patuloy na pagsilbihan ng publiko at sinabi rin niya dito sa members of the police force to continue being of service to the country and its people and live by the core values of PNP. Ang core values po ng PNP ay service, honor, sinabi rin po niya, binigay niya ang kanyang farewell speech after the flag raising ceremony at Camp Crame in Quezon City. His final one before his scheduled retirement from the prime PNP post on July 16 after 38 years of public service. Sinabi rin niya sa kanyang farewell speech ay siya ay nagbigay ng pasasalamat, naghayag ng kanyang gratitude for the PNP for all the support na ibinigay nila for the short 7-month span that he served as PNP OIC. Following, of course, yun nga, nag-serve rin siya after the suspension of PNP Chief Director General Alan Purisima in December for alleged corruption. Okay, alam nyo, maalala nyo, no? Sabi mo nga, Dayan, 7 buwan lang na natili sa bilang OIC si Espina, pero makikita nyo, minahal siya ng mga kanyang mga subordinates, ano? At ang medyo nag-aalala nga dito, kahapon, kung napanood nyo itong balitang to, medyo nag-aalala yung pamilya nung sa 44. Na baka hindi na sila na baka hindi na sila mas kaso. Pero nangako naman si Director Espina na yung susunod sa kanya, aasikasuhin yung kasong ito at hindi pa babayaan. Alam nyo, ganito minahal si Espina nung kung babalikan yung few months back, ano? Dahil nakita niyo kung paano niya pinagtanggol yung kanyang mga tauhan. That's right. Doon sa may sa 44. At gusto niya talagang hustisya na maibigay dahil ayaw niyang, alam mo yun, lumaban yung ating mga... Not only that, mabaliwala din yung mga pinaghirapan nila at yung pagkamatay nila. At mabigyan ng talagang suporta rin yung mga naiwang kamag-anak. So, saludo po kami sa'yo. PNP, OIC, of course, I'd like to thank him, diba? Sa lahat ng mga kanyang ginawang serbisyo sa publiko, his dedication and hard work ay hindi po nasayang. Again, congratulations and thank you so much. Ayan, pero ito naman, moving on, kahapon, Jules, sabi mo na ang school year consists of 201 days. Yan po ang sinabi din ng DepEd kahapon at sabi nila, ang 201 days, which includes 180 non-negotiable contact time and 21 buffer days. Kung maaalala nung mga nakarang linggo po, ay sunod-sunod po ang class suspensions dahil po sa typhoon habagat. Kaya naman po sabi po ng DepEd, dapat po magsagawa ng makeup classes ang mga pribado at pampublikong eskwelahan to make up dun nga sa mga na walang or kumbaga yung mga class suspension. So, as of now, ang mga eskwelahan ay nag-a-assess na kung ano ba yung class kung paano magkakaroon ng makeup classes. Ako noon, kung naalala ko, hanggang linggo meron kaming makeup classes. Kasi, di ba, before nagkaroon ng Ondoy, so parang 2 linggo ata, straight, walang pasok. Nag-aaral ka pa ba nun? Pagbalik ko noon, Ondoy, hindi na ako nag-aaral ako. Dito na ako nun eh. School, First year ako sa college. Hanggang linggo, di ba? Hanggang linggo, may makeup class. Before kasi, Nagtatrabaho na ako noon. usually Saturdays rinig ko dito, it's either hugutin nila sa SEM break or within the holiday break or sa summer nila kukunin. Kasi syempre, kahit na nagsususpend ng classes, hindi pwede mag-suffer yung 201 academic days for the students. Ang mahalaga makipag-participate rin na maayos, not just the students, pati yung mga magulang, di ba? They encourage their mga anak nila to really attend the makeup classes kasi iba dyan baka tama rin na, di ba? Kaya yung mga estudyante, akala nyo, lusot na kayo, ha? Oo, hindi po. Dapat kasi nag-advance study. Suspension. Sarap matulog daw, tsaka maglaro ng mga
video games. Okay, usapin pa rin ng mga estudyante. Alam nyo, iba pa rin talaga yung luto ng magulang pag binabaunan ka, no? Mas safe pa rin to, no? Nung grade school ako, binabaunan talaga ako. Kasi nga, ngayon, may mga napapabalitang yung mga pagkain ibinibenta sa mga school canteen. Minsan hindi na monitor na maayos. Ang daming kaso ng mga food poisoning ngayon, di ba? With all the busy schedule ng mga magulang, they tend to just give allowance at sila na lang yung bibili para sa kanilang mga anak. Pero syempre, importante rin na monitor yan ng mga magulang. At maging ng eskwelahan, dahil nga, ano ba itong mga food poisoning? Maging sa mangustin candy, yung durian candy, pansit, peking bigas. 1,500 plus ata yung naapektuhan ng durian candy na yun. Mamaya, pag-uusapan niya. Before we were able to interview, may isang eskwelahan na talagang nutrition nila. every Monday, lahat gulay yung pinaprepare nila sa canteen nila. Kasi may no malasakit. soft drinks allowed. Sa estudyante, yung iba kasi gusto kumita lang. Actually, sa public schools, rule nila yan na kailangan tutukan nila yung nutrition. Anyway, pag-usapan natin yan mamaya dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions ngayong Workday Tuesday. Unang-una, yun nga, alamin natin yung mga tips kontra food poisoning. Gayun na rin, kung paano nga ba natin masisigurado na ligtas ang pagkain sa mga food canteens. At pag-usapan din natin itong isang National Conference on K-12 at ang pagtatambak sa bansa ng mga basura mula dyan sa Canada. Nako. Siyempre, mapapanood din natin ang Real Talk at ang Cookie Master Boss. At syempre, maaari nyo kami panood by live streaming ptv.ph. Maaari nyong ilike ang aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss at bisitahin na rin ang YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!